Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, mga kandidato para sa BSKE 2023 sa Mangaldan, Pangasinan nanumpa para sa mapayapang halalang pambarangay. Ang detalye ng balitang ito mula kay Verna Beltran. Impanangnang nasari umbabatik ya kandidato para barangay tan sangguniang kabataan elections 2023 so pikakasakay niya at ginawan unity walk tan peace covenant signing jad bali na Mangaldan, Pangasinan. Dimagop at tabit lang aktibidad so kabiyangan na COMELEC, DILG, PNP, BFP, LGU, DNR, PPCRV tan arumniran opisyal ya balay. Wala agawan misa antis o impampirma tan panunumpa nasari kandidato para maraan na eleksyon. Unong imbay na Municipal Local Government Operations Officer Marilyn Lagipo, kinarutoy kooperasyon na sari incumbent barangay officials nagawon din na ya proseso para dokumento na sari kwarta tan property accountabilities na bawat barangay tapian maayos so nagawan transition tan turnover at sari unsublay ya manulay. Kinurumot na PPCRV at sari political aspirants na iwasan sa vote buying tan vote selling. Samantala siniguro na PNP so malat na pambantay tan istrikton pangipatunton na gun ban tan checkpoints tapian marun subalay lalo no eleksyon. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Verna. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Mga tungkulin ng mga Indigenous Peoples Mandatory Representative o IPMR at Sustainable Indigenous Forest Resource Management System na pag-usapan sa selebrasyon ng Mountain Province Indigenous Peoples Day. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Natalantan iti selebrasyon ti Mountain Province Indigenous Peoples Day idi Biyernes ditoy Bontoc dagiti akam ti Indigenous Peoples Mandatory Representative wenno IPMR para iti panakaipreserba ti natural resources iti ancestral domains ken ti Sustainable Indigenous Forest Resource Management System wenno STFIRM. Inlawlawag ni NCIP Cordillera Regional Director Atanasio Adog dagiti akam ti IPMR. Maysang ket ti preserbasyon ken panakakonserba dagiti kultura ken tradisyon ti ili ken ti natural resources asakop ti ancestral domain dagiti indigenous peoples ken no kasano mapagnumaran dagitoy babaan iti tulong dagiti maseknan nga ahensya ti gobyerno. Iti presentasyon met ti DNR tinalantan ni Nieves Alicio ti STFIRM maipatpatungpal ditoy probinsya. Dinakamat na ti Batangan System iti Sagada, Besao ken Tadjan, Pinucho iti Natonin ken Kiakay iti Barlig. Babaan kadagitoy nga nainsigudan panakaimanihar ti natural resources halaang maipreserba dagitoy no dikat mapatanor pay ken mapagnumaran dagiti indigenous peoples. Narpos na DZRA Bontoc sa on ang Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Donna mula dyan sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Tabuk, Barangay Bantay African Swine Fever muling pinaigting. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Rawakin. Masapol nga agbantay tayo amin kontra ASF o African Swine Fever. Deputy awang ni City Veterinary Officer ti LGU Tabuk Dr. Carmen Juanas gapo iti panaglain naman ang tinasaw nga sakit. Sigun kenkwa na kasapulan iti panagalibtak ti Barangay Bantay ASF akas may nga programa iti barangay nang runa iti pananglapad iti sisirat tinasao asakit ti baboy. Total banmat ko na iti panagsirat na iti nga dingwen kan produkto iti probinsya wenno syudad iti Tabuk. Adan suspetya nakastag iti ASF diti syudad. Sigon pa kini Dr. Juanas nga makasapulan nga mapanagdagan dati babaan iti clinical laboratory. Dinakabat pa ni Juanas ti Barangay Kabaruban ang pagapuan ti baboy
Ana pagtalina dati ASF free gapoy tinengat aparang bantay kaniti makungkuna nga best practice. Kabayatan na yung pakamumat ni Dr. Cheryl Andowag, iti Matlan City Veterinary Office, nga liklikan, iti panagparte iti balay, tariti kat may sa paragrapsing iti Ordinance No. 12, iti illegal slaughtering. Sa J. Slaughterhouse, iti pagpartiyan ko na, tama check, no iti baboy kat adda, iti sakit, wano awan, sakbay nga may lako, wano maluto makan. Manipod DCRK, Tabuk City, Kalinga, Renz Ruwakig, Patpalamag, para iti Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula Tabuk. Dumako naman tayo sa Lucena. Mga katutubong agta, dumagat, remontado, nanawagan na proteksyonan ang Sierra Madre. Ang detalye ng balitang ito mula kay May Formaran. Nanawagan ang mga katutubong agta, dumagat, remontado sa mga kinauukulan na alagaan at proteksyonan ang bundok ng Sierra Madre kasabay ng pakikiisa nito sa pagdiriwang ng Indigenous Peoples Week sa Infanta, Quezon. Ayon sa pabati ni Infanta Vice Mayor L.A. Ruanto, nanguna si Marcelino Tena, leader ng Sagibilin LN sa mahigit 100 katutubo na nakiisa at nanawagan ng proteksyon sa kalikasan at ang pagpapatigil sa Kaliwadan Project. Nagbigay ng presentation ng mga estudyanteng katutubo na may kaugnayan sa ipinaglalabang hinaing na huwag matuloy ang mga proyektong makasisira sa kagubatan ng Sierra Madre. Kaisa si VM Ruanto sa selebrasyon na isang masugid na taga-suporta sa pangangalaga ng kalikasan para sa kapakanan ng mga katutubong agta, dumagat, remontado. Dinaluhan din ito ng 1st Infantry Battalion ng Philippine Army na nagbigay paalaala sa agta, dumagat na palaging idaan sa tama at legal na proseso ang pagpapahayag ng pagtutol sa kaliwadam. Lumagda din ang lahat ng dumalo sa isang manifesto ng pagsuporta sa pangangalaga ng kalikasan lalo na sa bahagi ng kabundukan ng General Nakar at Sierra Madre. Mula sa RP Lucena, ito si May Formaran para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May. Yan ang ulat mula sa Lucena at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Workshops at planning session para maiwasan ang suicide isinagawa sa lalawigan ng Northern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Naging manilampuso ng igindumara nga Joint Conference of Eastern Visayas Network of Career Guidance Counselors and Advocates, Northern Samar Chapter, ng Public Employment Service Office o PESO Managers, kakulop Oktubre 10 durante sa pagsalinurog sa World Mental Health Day sa Capitol Gym, Munisipyo San Catarman, Northern Samar. Maabot 130 nga mga guidance counselors tikang sa mga magkadrodilain nga eskwelahan sa probinsya ng mga PESO managers sa probinsya sa Northern Samar ang nag-atender sa iginsering nga katitirok nga may titulo Race Against Suicide, a Gatekeeper Seminar for Suicide Prevention. Ining aktibidad ginupdan liwat sa workshops ngan planning session nga nagtutudlo kung anano nga mga pitad ang pwede himuon sa mga partisipantes base malikyan ang suicide labi na sa mga kabataan nga maawan maluyang ang madali maapektuhan nga sektor sa aton sosyedad. Tikang didi sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa rehiyon ng Mindanao. Mula sa Tandag Regional Cooperative Congress, sinimulan na ngayong Miyerkules sa Caraga Region. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya.
Gisugda na karong adlaw, Oktubre 11, ang pagpahigayon sa Regional Cooperative Congress ning riyon sa Caraga, isip kabahin sa kasulugan sa National Cooperative Month ting bulan sa Oktubre. Sa pakikinabi sa Radyo Pilipinas Tandag, ibutiyag ni Lu John Patwal, Cooperative Development Specialist sa Cooperative Development Authority o CDA Surigao del Sur, nga gipahigayon kini dito sa siyudad sa Surigao nga mulungtad hangtod sa adlong Biyernes, Oktubre 13. Sumala pa nga gitambungan kini sa tanang mga kooperatiba sa tibuok Kariyon, kundiin mahitabo ang pagbinayluay og mga kahibalo kalabot sa pagpatagan sa kooperatiba. Dugang pa niini, nakatakda usab nga ipahigayon dinhi sa siyudad sa Tandag ang City Cooperative Congress sumalabot nga Oktubre 20 ning tuiga, kundiin usa sa aktibidad ang paghatag og pasidungog sa mga kooperatiba nga dunay mga best practices. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayong sa Jolo, Mindanao Field Unit magsasagawa ng training kaugnay sa Standard Operating Procedure o SOP ng Trafficking in Persons Investigation sa mga lugar sa Bangsamoro. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Nakakanta din sa papaunon sinday nga Women and Children Protection Center Mindanao Field Unit at WCPC MFU hapag-uhanan ni Police Lieutenant Colonel Mario Bakiran in roll-out training of the Standard Operating Procedures on Trafficking in Persons Investigation hakayban ng lugar habang sa Moro Region. Longi Police Lieutenant Colonel Bakiran nakasad nila papaunon in Cebu pakadadyaan habasila na kay napusan kapito sinabulan ini October. South habulan November isabi na tawi-tawi abihon long nga di marana sila nagbisara iban sila basilan damikyan tawi-tawi hasupayang mapaw na masamot inasabot training. Mahagalaw hibakiran kahanapan ipanghati si mga kapulisan labi aula na imagkabutang ha WCPD iban investigator hasupayang mapaham nila patuod marayo impagulin ha mga parikala aon palsupatan ha trafficking in persons labi aula habay tahay ni lalabayan iban susuran si mga biktim in Basulta amin daon paduway hula bianasin Malaysia. Natibugin training ini mapo sila pa si mga tao sin MSSD Sulu hatulong tamang sinay nga PNP Special Action Force mga tao sin Sulu Police Provincial Office iban kaibaran pa unit imawot pa hanggatos kawan tawalo victims in trafficking in persons hambok po dito ha pangutaran dialo pasog sin kaano yaon amin haway tay bakiran yato nakyahatod pa pamilya nila. Dahing ha RP Holo ini Fatma Diligino para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula Jolo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa bansa.